Hello, magandang gabi mga kaprobinsya. Balik na naman tayo. Meron lang kasing importanteng mapapabot sa inyo. Meron tayong pinuntahan mga kaprobinsya at kararating lang natin ngayon. Nakipagkita ako sa aking Tweety Bird. May sinabi. Gusto niyo malaman? Makinig. Kayo, magbisaya ako magbisaya ako para sa ating Visayas and Mindanao na mga congressman. Kamuliha nga mga nibotar para sa impeachment ni Sara Duterte. Bantay mo, labi na gyud kadtong mga under sa unit team. You run under the banner of unit team para sa 2025. Or kaya sa man, PDP laban. Be aware, beware, and be ready. Nanay mga atbang ninyo, maunay huhungihong sa koa. Listen well, listen for good. Sa Cebu, we will start sa Cebu. Sa Cebu province, actually nagalit nga ang tropa ng mga Duterte block, hindi sa makabayan hindi sa makapilipino blocks yun yung mahirap Yung Duterte fanatics, mga panatiko, nagalit ngayon kay governor sa Cebu. Bakit? Anong rason nila? Eto. Bakit daw pinapayagan ni Governor Balik 4 yung mga proyekto ng nasyonal ni PBBM? Alam na naman, di ba? Kung di ba naman kalokohan yan? Kung naayawan mo yung proyekto ng nasyonal para sa iyong probinsya, para mo na rin sinabi, ayoko Mr. President kasi gusto kong pagserbihan ang aking amo na si Duterte. Kasi Duterte naman si Governor Balik 4, di ba? Wala tayong magawa dyan. National government is implementing a project sa inyong probinsya. Tapos ngayon, ikaw na kontrapartido, ayaw mong sundin at ayaw mong i-implement dyan sa probinsya mo. Para mo na yung diniprive yung inyong mga constituents dyan. Simula pa lang yan. Sugod lang ta mga kaigsuunan. Nagsugod ta mga kaprobinsya. Sa probinsya sa Cebu. And labi na diya sa Mindanao, nakalista na inyong mga pangalan nga mana nagboto og yes for the impeachment of our very dynamic nga sigilag layas-layas nga Vice President. Kung buton wagi pulos wagi nahimo na atong Vice President. Honestly, asking for ganito akong attire because I've been into, kararating ko lang from a meeting. May pinag-usapan kami and very important. I've been telling you guys na we are in the middle. Hindi kami ang makaliwa, hindi rin kami ang mga panatiko ng mga politiko. We stand and we fight for the Filipinos para sa bayan natin ito. Kaya naging maingay kami ngayon because sobra-sobra na ang mga ginagawa ng ating mga Duterte block. Maging sa lower house, pati dyan sa Senado. Pati ang ginagawa nila Baste. Actually, Baste, Mayor Baste of Davao City recently visited Cebu province. Eto, napaka-specific. Congressman Gullias of District 1 of Cebu. Maghanap-hanap ka na and be ready. Meron ng kinausap si Mayor Baste ng Davao City na kukontra sa'yo. Congressman Gullias ng 1st District of Cebu. Yan ang sabi sa akin ngayon. Correct me if I'm wrong. Sabihin mo hindi. Baste Duterte, Mayor Baste Duterte of Davao. Davao ka, mayor ka ng Davao City, umabot ka ng Cebu Province,
just to get and para maghanap ng taong kokontra kay Congressman Gullias. Why? The reason is because you voted yes for the impeachment of Sara Duterte. Ganun ba yon? Halata naman natin na dapat nga 100% ang Kongreso to vote yes against VP Duterte. Bakit? Kasi wala ngang ibinigay na ebidensya kontra ebidensya eh. Ano ba tayo dito? Ano ba tayo? Banana Republic? Kung anong gusto natin, yun lang masusunod. Mga leche kayo. Diba? Kaya dyan yung isipin ha. Hindi ito masamang istorya, hindi ito basta-basta nagagalit pati aso namin no? Pati aso namin nagagalit na sa iyo basti no? Kung nandito ka, tatahulan at kakagatin ka pa niyan. 'Di ba? Isipin mo, mayor ka ng Davao City, umabot ka pa ng Cebu Province. Inigate mo ako na meron ka ng kinausap. Alam mo ba alam niyo ba mga kaibigan? Kabalo ba mo kinsay yang istorya? Usa ka sugarol. Para mo kontra lang sa 1st District Congressman ng Cebu City kay Congressman Gullias. Ha? Sabungero. That is my clue. Inana sila kadesperado mga kaigsunan, mga kaprobinsya. Ganyan sila kadesperado mga kaibigan. Mga kaprobinsya natin. Diba? Because you voted yes para sa impeachment ni Sara Duterte. Wala naman talagang nagawa yan. 2013 pa, simula nung nag-resign yan ng pagka-Defense Secretary, wala nang nagawa yung leche na yan eh. Diba? Ano ba ginawa niya sa probinsya na sa Pilipinas, sa bansa natin? Kaya nagtataka ko sa inyong mga hunghang na mga didishits. Kung anong sinusuka ng pinaniniwalaan niyo, yun yung kinakain niyo, mga bullshit. Diba? Wala kayong mga nagawa eh. Eto, klaro na mismo, galing ako sa meeting. At nag-usap kami doon ng aking buwit. Certified. Isang sabungero, isang presidente ng federasyon ng mga sabungero sa Cebu, ihaharap sa 1st District Congressman kay Congressman Gullias. Ano bang gagawin ng isang sabungero diyan? Magsasabong kayo sa Kongreso? Tingnan mo ba? At sino nakipag-usap sa kanya? Si Mayor Baste ng Davao City. Umabot ka. Uy, ang jurisdiction mo is Davao City, umabot ka hanggang Cebu Province. Tingnan mo, ganyan kayo desperado. Diba? Pareho lang kayong lahat. Diba? Tapusin natin na natin tong kalokohan ninyo, mga Duterte. Enough is enough. Hindi nyo lang, ina-underestimate nyo lang kami na nasa middle, yung mga nakikinig lang noon at yung mga matatahimik lang noon. Pero ngayon, pansinin nyo, maingay ang SOCMED dahil sa amin. Kasi ayaw na namin. At ikaw naman, PBBM, meron kaming nagugustuhan sa ginagawa mo. Pero, pakita mo naman yung lakas mo. Huwag kang weak. Baka mamaya maniwala kami na sinabi ni Digong noon na weak leader ka. Ipakita mo. Huwag ka nang susunga-sunga dyan. Ano ba? Wala kang ginagawa. Kita mo. Kinokontrol ka na ni Cayetano. Kinokontrol ka na. Kahit na mayor, kikontrolling ka. My goodness, Mr. President. Hamon ito sa'yo. Magulo na kung magulo ang mundo. Magulo na kung magulo ang Pilipinas. Pero ang peace will be attained after sa gulo. Tandaan mo yan. Ito ngayon ang kaguluhan natin. Ayusin mo, Mr. President, because you're the one sitting as the chief executive of the country. If you're not qualified enough, you better get out. And the revolutionary government, not from the left and not from the right, walang political affiliation, ang uupo para sa'yo. Kaya ngayon pa lang, you still have 2 years, gawin mo na, Mr. President. So, yung mga kaibigan natin dyan, yung mga nag-yes, lalo na kung mga unit team kayo, PDP laban kayo noon, ready. Yung mga nag-yes sa impeachment, ready kayo. Kasi meron na kayong mga kaharap at meron na kayong katunggali ngayong 2028 election, lalo na sa mga congressman. Yan lang, tandaan nyo yan. Call me, tawagan nyo ako kung gusto nyo. Bye.